nagwawala po ako pag inuutusan niya ako ng masama. Kasi masama yung sinasabi niya sa akin, kaya nagwala ako. Kaya galit na galit talaga ako nung inutusan niya ako masama. Hindi ko talaga kaya. Siyempre masakit din ang loob kasi nagkahiwalayan kami na bigla. Kaya hindi ko siya nasubaybayan o kaya napalaki. Diyos! Diyos! Ano nangyari sa inyo? Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami! Nawala ng kulay, pangarap, nawala ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita inasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Ang ating konsensya ang nagpapaalala sa atin kung alin ang tama at alin ang mali. Kaya nga ba sinasabing inuusig tayo ng ating konsensya kapag may nagawa tayong kasalanan? Pero sa totoo lang, nakakausap nga bang talaga ang ating konsensya? Dito sa Josefa Bella Center o JFC sa Mandaluyong, isang 13 anyos na dalagita ang di umano'y tinatakasan ng katinuan. Joyce, may bumubuli sa isip mo, magwala ka, tumama ka, mag-Spiderman ka, umakyat na dun sa taas, suntukin mo sarili mo. Tumalon ka, lumipad ka. Ang palaging kakwentuhan di umano ng dalagita, ang kanya raw, konsensya. Konsensya, wag mo na ako utusan ng masama kasi masama yung inuutos mo sa akin eh. Ano nga ba ang kwento kung bakit humantong sa ganito ang kalagayan ng babaeng ito? Ano nga ba ang misteryo sa likod ng pagkatao ni Joyce? Ako wag mo na ako utusan ng masama para na hindi magalit sa akin yung mama ko. Bagong turnover pa lamang daw sa JFC si Joyce. Siya ay nirefer dito ng RAC Manila para sa case disposition at nais ng bata na makabalik sa Santa Rosa, Laguna sa kanyang mga magulang. Ayon sa mga house parent ng shelter, may mga pagkakataong tila sinasapian daw ng masamang espiritu si Joyce. Madalas siyang magwala. Minsan nagmumura, tapos tatanungin mo siya, sasabihin niya na may bumubulong. Sinubukan naming kapanayamin ang dalagita. Ano yung buo mong pangalan? Joyce Pablin Emporian, Saan ka nakatira? sa Laguna. Saan sa Laguna? 4E, Block 9, Block 12, Phase 4E, Santa Rosa, Laguna. Anong pangalan ni Mama at saka ni Papa? Mama Joy at saka Papa Sinin. Magulo at tila walang direksyon ang mga kwento ni Joyce tungkol sa kanyang pagkawala.
Kasama ko po mama ko nung umalis ako sa Laguna, tapos pumunta kami ng Simbahan Church. Tapos, nung Simbahan Church kami, sinundo ko ni Ate Virgie, tapos dinala ko sa Cavite sa Luwagan. Tapos sa Cavite sa Luwagan ako naglayas. Nakuha ko sa Santa Ana. Kinuha ko ng taga-barangay, tapos sinatid ako sa Manila Rock. Tapos, noon, dito na ako hinatid sa Pabella. Ayon sa kanya, parang may boses daw na malimit bumubulong sa kanya. Nagwawala po ako pag inuutusan niya ako ng masama. Kasi masama yung sinasabi niya sa akin, kaya nagwala ako. Kaya galit talaga ako nung inutusan niya akong masama. Hindi ko talaga kaya. Nakita natin na may impression siya ng mental retardation. Nakita rin natin sa kanya during assessment na may mga psychological disturbance siya kasi nag-express siya na meron siyang mga bulong, na may naririnig siyang mga boses. Sa kabila ng pagkakaroon ni Joyce ng kapansanan sa pag-iisip, hindi naman daw ito nananakit. Ito naman, madaling nakikipag-usap si Joyce sa mga kasama niya. Kasi kahit hindi mo kausapin, palakaibigan si Joyce. Kapuna-puna rin daw ang kasabikan nitong makauwi sa kanyang pamilya. Namiss ko na duyan ko, pati mama ko. Pati lola ko, namiss ko na. Nagduduyan ako, kumakanta ako sa duyan. Pero isa lang siya, malaking duyan. Parang candy na shape yung duyan. Mama, miss na po kita. Gusto ko na po talaga umuwi. Gusto na po kitang makita. Mahal na mahal talaga kita. Tapos, pag nakita kita sa Laguna, yayakapin talaga kita na mahigpit na mahigpit. Promise ko sa'yo, hindi na rin ako maglalayas. Pangako ko sa'yo yan. Sa aming pakikipanayam kay Joyce, nalaman naming Josephine o Joy Imperial ang pangalan ng kanyang ina. Block 9, Lot 12, Phase 4E sa Santa Rosa, Laguna, ang eksaktong address ng kanilang pamilya. Nagsimula nang mag-imbestiga ang aming grupo. Dali-dali kaming nakipag-ugnayan sa mga barangay sa Santa Rosa, Laguna. At ayon sa nakalap naming impormasyon, ang address na tinutukoy ni Joyce matatagpuan sa Golden City Subdivision sa Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna. Mabilis naming pinuntahan ang nasabing subdivision. Tatanong ko lang po, baka alam niyo po yung address na to, Block 9, Lot 12, Phase 4E. Dito po, Joy Imperial po, may kilala po ba? 4E? Opo. Maya-maya pa, Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kayo po ba si Josephine Imperial? Hi, hello po. Taga-reunions po kami. Nabalitaan po kasi namin na may hinahanap po kayo. Opo. Sino po? Sige, salamat po. Dito sa reunions. susunod. Si Chua Binhua, 67 years old, 5'8" ang taas, huling nakita sa Real Subdivision, Palikowan, Imus, Cavite. Si Emiliano Hoson, 54 years old, 5'4" ang taas, huling nakita sa North Olympus Subdivision, Zabarte Road, Novaliches, Quezon City. Dito sa reunion. Mahirap tanggapin para sa isang ina ang katotohanang may diferensya sa pag-iisip ang kanyang kaisa-isang anak. Pero ang alalahaning ito ng isang ina, maibsan kaya kapag nalaman niyang nasa mabuting kalagayan ang itinuturing niyang pinakayaman. Enero raw ng taong kasalukuyan nung huling nakasama ni Joy ang kanyang anak na si Joyce. Hinanap ko nga siya ng hinanap. Kung saan na nga ako nakarating ng gabi na. Hindi raw ito ang unang beses na nawala si Joyce. Sa katunayan, malimit daw itong umaalis ng bahay, pero nakakauwi naman daw agad. Kaya labis ang kanilang pagtataka na inabot na ng halos 6 na buwan ang pagkawala nito. Marami na akong narating. Kung nakarating na ako ng Pabagong Silang, papuntang Caloocan, sa Cubao.
Kasi madalas dyan, nakakarating din kasi kami dyan. Musmus pa raw si Joyce nung napansin nila ang kakaibang ugali nito. Hipag ko ang nakapansin at saka yung anak na hipag ko, nag-aaral pa yun noon. Sabi daw niya sa mama niya, alam mo, iba yan si Joyce, mama, sabi daw niya. Bakit? Kasi pagka umiiyak siya, inuuntog daw niya yung ulo niya. Tinanong ko na rin sa developmental, sabi ko, may bang ganyan? Hindi misis. Ano lang ho yan, pang-unawa. Gusto ko siyang ipagkamot. Sakaling magbago. Kasi kung ako lang, hindi ko siya kakayanin. Ngunit bilang isang ina, napakasakit tanggapin na may problema sa katinuan ang kaisa-isa niyang anak. Nakakaya ko naman. Doon ko na nga lang sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya ako siguro nakakaya lahat. Tapos sabi rin ng mga kaibigan ko, kaya mo yan. Kasi alam ng Diyos, kaya mo yan dahil hindi ibibigay sa iyo yan kung hindi mo kaya. Pakiramdam ni Joy, pasan niya ang daigdig. Simula raw kasi nung nalaman ng kanyang mister sa Kuwait ang pagkawala ng kanilang unika iha, pinutol na nito ang komunikasyon nilang mag-asawa. Kasakit. Nawalan na ako ng anak. Wala pa akong nawa. Wala akong pagdaig ng mga sama ng loob ko. Mahilig daw sumakay ng swing si Joyce. Kaya naman pinagawan pa niya ito ng duyan sa loob mismo ng kanilang bahay. Makikita ko agad yung duyan. Kahit na magastos, dati kahit linggo-linggo, nagpapalit ako talaga ng tali para sa kanya. Kasi wala pag hindi mo gawin ito para sa kanya, maghahanap pa rin talaga siya ng duyan. Sa paglipas ng mga araw, lalong hindi raw mapanatag si Joy. Yakapin ko siya talagang, babantayan ko na siya talaga. Ayaw ko na siya mawala pa. Hindi na kita papagalit. Love ka naman talaga ni Mama eh. Ikaw lang naman ang laging nagagalit sa akin. Inaaway mo ko. Pero kahit naman inaaway mo ko, hindi ka naman nakakatikim talaga sa akin, di ba? Hindi kita pinapalo. Kaya bumalik ka na, Joyce. Kinabukasan, binalikan namin sa JFC si Joyce. Baka sa mukha ng dalagita ang kasabikan niyang makauwi. Noong mga sandaling yon, sinasariwa ni Joy ang mga alaala ni Joyce. Ilang saglit pa, Diyos! Diyos! Galing po ako sa Sonta. Saan? Sa Sonta, galing po ako na sa mental. Di naman po ako baliw, dinala nila ako doon. Sino nagtaba sa'yo? Taga-Rock. Ha? Taga-Rock. Taga-Rock. Taga-Manila Rock. Gusto ka na. Kung totoo, hindi ko sinasadya sa mama kay Ate Virgie. Ka na lalayas ka. Ano sa'yo? Ganyan ka na. Salamat. Salamat sa inyo. matapos ang pagtatagpo ng mag-ina, agad silang umuwi ng kanilang bahay. Si Joyce, agad sinakyan ang kanyang paboritong duyan.
Kinabukasan, sinamahan namin sila sa isang psychiatrist para mapacheck up si Joyce. My impression really is ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kaya siya medyo nagwawala, magulo siya, very aggressive siya. Kasi pag psychotic talaga yan, makikita mo naman mapapabayaan na niya yung sarili niya. You cannot really point out psychosis in just one titingnan natin siya on different areas. Kasi siya kaya niyang alagaan yung sarili niya, she could take care of herself, which I think not part of being a psychotic. So yun ang pinaka-importante na kailangan kong i-stress na nanay, yung kailangan compliant dapat siya sa pagpapa-follow up sa doktor. Ano man ang pagkukulang nating mga anak, hindi pa rin susuko ang ating mga ina. Dahil ang pagmamahal nila, hindi kayang tibagin ng ating mga kamalian o kahinaan. Dito sa Reunions. Susunod, Siyempre masakit din ang loob kasi nagkahiwalay nga kami na bigla. Kaya hindi ko siya nasubaybayan o kaya napalaki. si Melitona Dimayakyak, 64 years old, 5'1 ang taas, may Alzheimer's disease at may peklat sa ilalim ng kaliwang mata. Huling nakita December 19, 2009 sa PGH Manila. Si Kenneth Cinco, 9 years old, huling nakita sa Salawag, Dasmariñas, Cavite. Dito sa Reunion. Isa ang martial law sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan. Pero meron pa ring mga magagandang alaala na nabuo sa panahong ito. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, September 21, 1972, nung idineklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law sa buong Pilipinas. Bunga nito, kabi-kabilang rally at protesta ang sumiklab laban sa kamay na bakal ng dating Pangulo. Dito malaking papel ang ginampanan ng PSG o ang Presidential Security Group, ang opisyal na tagapangalaga ng unang pamilya sa Malacanang. Isa sa mga dating miyembro ng PSG ni Marcos noon, ang 53 anyos na ngayong si Mang Elpidio. Ako si Staff Sergeant Elpidio Basilio, membro ng Presidential Security Command, Philippine Army. Maraming kumakalaban sa kanya na sa gobyerno, gano'n. Kaya mahigpit ang bantay namin sa kanya noon. Pangangalagaan mo yung presidente para hindi maambos sa daan. Ganun. Laban kung laban. Bilang dating PSG, ito na ang naging panuntunan ni Mang Elpidio sa kanyang buhay. Ito po sir, yung pinag-schooling kami ng Malacanang para sa training namin ng Scout Ranger Orientation Course. Ngunit aminado siyang dinadaga rin daw ang kanyang dibdib. Isang malaking pagkakamali kasi ang kanyang nagawa, 25 taon nang nakararaan, nung tinalikuran niya ang responsibilidad niya sa kanyang anak na si Junjun. Siyempre masakit din ang loob kasi nagkahiwalay nga kami na bigla. Kaya hindi ko siya nasubaybayan o kaya napalaki. Kasama sa trabaho ni Mang Elpidio na bantayan ang unang pamilya saan man ito magpunta. Kaya naman malimit siyang madestino sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hanggang noong 1981, naipadala siya sa bayan ng dating unang ginang Imelda Marcos sa Leyte. Dito niya nakilala si Marivic, ang ina ni Junjun. Ayun, niligawan ko siya. Ganun. Hanggang sa ginusto rin niya ako. Habang nandun ako sa Leyte, nag-live-in kami ng ilang taon. Ganun. Sa kabila ng pagiging pamilyadong tao ni Mang Elpidio noong mga panahong yon, natukso pa rin siyang makipagrelasyon kay Marivic hanggang nagbunga ang kanilang pag-iibigan. Mamatay si Benigno Ninoy, bigla kaming pinol out doon sa Leyte. Pinalitan kami. Dinala kami doon sa Malacanang.
Kasabay ng pagluluksa ng buong bayan sa pagkamatay ni Ninoy, tila namatay na rin daw ang pag-asa ni Mang Elpidio na makita ang nooy 8 buwang gulang niyang anak na si Junjun. Matapos ang rehimeng Marcos, kusang nagbitiw sa serbisyo si Mang Elpidio. Mas pinili niyang magretiro at magtanim na lang daw sa probinsya. Napakahirap po talaga ang pagsasaka kasi lahat po ng gamit namin dito sa bukid ay panay utang. Naibabayad din ho lahat yung ano namin sa mga nautang namin. Ang sugat na nilikha ng pagkakamaling nagawa ni Mang Elpidio sa kanyang pamilya, pinaghilom na rin daw ng panahon. Matagal na din namin hinahanap. Gusto rin namin makita kahit rin yung mga anak ko gusto rin nila. Siyempre, kapatid rin nila sa ama. Kung minsan napapaginipan ko pa nga na parang kuan ba, yung nakikita kami gano'n. Parang napakonsensya rin ako dahil yung kuan nga, hindi ko nga siya napalaki o kaya nasubaybayan hanggang sa lumaki. Saan ka man na ron, gusto ko rin makita anak. Kasi mula nung iwan kita, napakalaki ang pagkukulang ko sa'yo. Ayon kay Mang Elpidio, Elpidio Basilio Jr. ang buong pangalan ni Junjun. 26 anyos na raw ito ngayon at maaaring nasa poder pa rin daw ito ng kanyang ina na si Marivic Montilla na tiga Leyte. Nagsimula nang magsaliksik ang aming grupo at ayon sa nakalap naming impormasyon, isang Elpidio Basilio Jr. ang kasalukuyang nakatira sa Barangay 163 sa Santa Quiteria, Caloocan City. Pagdating sa nasabing lugar, may kilala po ba kayong Elpidio Basilio Jr.? Elpidio Basilio. Jun po yung palayaw. Anong barangay siya nakasako? Sa ano raw po siya nakatira base sa records po ng COMELEC sa may Santa Quiteria, Bartolome Compound, Barangay 163. Ayun pong, teka, tabi mo lang tayo. Ayun ang Bartolome. Yun. May git dyan. Pagtatanong lang po sana, familiar po ba kayo rito kay Elpidio Basilio Jr.? Hindi po. June po yung palayaw na. May kilala po kayo. Si Pero kailan na yun? Printing. Ano? Printing. Printing? Kilala mo tong June Basilio Jr.? Saan siya nakatira? dali-dali kaming nagpasama sa tinutukoy na lugar ng batang aming napagtanungan. Siya na nga kaya si Elpidio Basilio Jr. o Junjun. Dito sa Susunod, pinagpahinga muna namin sina Junjun sa park. Maya-maya pa. Si Triciano Arcilla, 71 years old, huling nakita sa Soldiers Hill 4 Subdivision, Molino, Bacoor, Cavite. Si Mark Leroy Gesta, 22 years old, medyo matangkad, balingkinitan, bulol at epileptic, huling nakita March 20, 2009. Dito sa May mga mahahalagang bagay na natutunan tayo sa panahon ng martial law, katulad ng kahalagahan ng ating kalayaan, na katulad din ng sa isang anak na nakalaya sa katanungang umalipin sa kanyang isipan tungkol sa kanyang amang kailanman hindi niya nakilala. Dating araw PSG ni Marcos ang ama ni Junjun na si Mang Elpidio. Anya, naputol ang ugnayan ng kanyang mga magulang nung nadestino sa ibang probinsya ang kanyang ama. Sabi naman nung lolo ko na habang nabubuhay daw siya, hindi daw niya kami payagan na isama nung tatay ko kasi nag-iisang anak lang yung mama ko. Kaya yun ang simula na nagkahiwalay nung magulang ko saka yung papa ko. Wala raw hawak ni isang litrato ng kanyang ama si Junjun. Sanggol pa lang daw kasi siya nung iniwan silang mag-ina ng kanyang ama. Oo, yun ang pagkasabi ng mama ko na talagang magkahawig kami, magkamukha. Pero parang malungkot din. Parang naghahanap rin ako ng isang ama na magmamahal din sa akin . Hindi raw naging madali ang buhay para sa kanya. Simula raw kasi nung nag-asawang muli ang kanyang ina, naiwan na siya sa poder ng kanyang lola.
At sa murang edad, naranasan ni Junjun ang magbanat ng buto. Ako lang din nagbuhay sa sarili ko na para makaraos dahil siyempre yung nagpalaki sa akin matanda na rin. Yung lola ko tsaka yung asawa ng lola ko. Hindi po ako nagtanim ng galit sa tatay ko. Talaga yung nahirapan mo na ako noon, parang normal lang siguro. Sabi ko, ito yata ang kapalaran ko kaya pinipilit ko lang. Sabi ko, balang araw may kalutasan din to. Kalaunan, lumagay na sa tahimik na buhay si Junjun. Ang pagmamahal na nais niyang ipadama sa kanyang mga magulang, inilaan na lamang daw niya sa kanyang asawa at anak. Kahit mapagod ako, parang nawala yung pagod ko. Nakikita ko yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Yung mga magulang ko naman, gusto ko man makita, nasa malayo sila. Naawa ko. Sabi ko po, huwag mag-alala, may awa po ang Diyos na pakikita rin po. Wala mang ganap na ideya si Junjun sa itsura ng kanyang ama. Isang t-shirt ang nais niyang ipaabot dito kung papalarin daw silang magkita. Sinadya ko ito na nilagyan ng I love you. Patunay po na pagmamahal ko sa kanya kahit man hindi pa kami nagkita. Kaya dito ko lang po na ilagay sa friends. Kaya magkita kami ng personal, ipapadama ko rin yung pagmamahal ko sa kanya. Tay, mahal na mahal kita sana kung nasaan ka man ngayon, maano mo yung paghahanap ko sa'yo at yung pagmamahal ko na tagay ng panahon na hindi ko masabi sa'yo. Nung araw na yon, nagpasya kaming isama si Junjun at ang kanyang mag-ina papuntang Nueva Ecija. Pag nagkita kami, masabi ko rin sa kanya yung nararamdaman sa pangunguli na. Bago pa man nakarating sina Junjun sa bayan ng kanyang ama, nauna na ang isa pa naming team sa bahay ni Mang Elpidio. May ideya po kayo kung kanino galing yung damit na yan? Meron sir, yung sa anak ko sir, masaya. Panang kalooban, medyo nakukan yung kalooban ko na nakasulat yung pangalan ko rito na I love you, sabi niya. Agad naming ipinasuot sa kanya ang t-shirt na gawa mismo ng kanyang anak na si Junjun. Matapos ang mahigit 3 oras na biyahe, pinagpahinga muna namin sina Junjun sa park. Maya-maya pa. Anong pangalan mo? Elpidio Basilio Jr. Sinong nanay mo? Victoria Montilla. Yung tatay mo? Video kasi niya. Si Mang Elpidio halatang nagpipigil ng emosyon. Alam mo, kumbaga sa ako, talagang mahal na mahal kita dahil ikaw nagbigay sa akin ng buhay. Kahit man sa sandali na nakita kita, padama ko pa rin pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako nagtanim ng galit kahit man sa panahon nyo na kailangan kita, natiri pa rin yung pagmamahal ko para sa'yo. Salamat naman at nagkita tayo. Kaya yun din ang gusto kong noon pa na tayo ay magkita. Sa pagkikita ng mag-amang Mang Elpidio at Junjun, pagpapakumbaba at pagpapatawad ang nangibabaw. Pasensya ka na sa akin kung hindi kita, nung malit ka pa, hindi kita masyadong naroon dahil nga sa trabaho ko nung ako na sa PSD, kung saan na destino. Kaya pasensya naman ako anak kung yun ang pagkukulang ko sa'yo. Ay, yung niregalo ko sa'yo sa t-shirt, yun lang po ang may bibigay ko sa inyo. Pero galing po yan sa puso ko. Yan, t-shirt na yan, pinaghirapan ko rin yan. Para lang may padama sa'yo na ikaw pala isang tao ay mahalaga para sa akin.
Ipinakilala rin ni Junjun sa kanyang ama, ang kanyang anak at asawa. Anong pangalan mo? Tiago po. Ha? Tiago. Ito naman yung apo mo, Kyra. Ngayon nakita na kami, masaya ako at nakita ko na siya at masaya na ang pakiramdam ko. Oh, ready? 1, 2, ready, smile! Para mas maging makahulugan ang pagtatagpo ng mag-ama, sinamahan namin silang magpakuha ng litrato sa isang photo studio. Habang buhay na ingatan ko to bilang patunay sa kami ay mag-ama. Walang perpektong tao sa mundo. Lahat nagkakasala at natutukso. Pero ang importante, sa bawat pagkakamali na ating nagagawa, lagi tayong binibigyan ng tsansang maitama ito. Dito sa reunions. Dito sa reunions. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Lolita Fernandez, 56 years old, huling nakita sa La Mesa, Ugong, Valenzuela City. Si Roy Chris Poblacion, 28 years old, 5'6" ang taas, huling nakita sa Langka Street, Signal Village, Taguig City. Si Marwin, 2 years old. Si Roberto Sorio, huling nakita 1981 pa. Si Jason Lenasan, 12 years old, huling nakita sa Antipolo City. Si Ray Turingan, 13 years old, 5'2" ang taas, Kayumanggi at Balingkinitan, huling nakita sa Las Piñas. Si Jacqueline Flores, 18 years old, huling nakita sa Dagat-Dagatan, Navotas. Si Eleonor Decena, may kapansanan sa pag-iisip. Sa linggo pong ito, umabot na sa 504 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tsak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy din po tayong magtutulungan. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Dahil tanging hangad namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa Reunions.